Isipin mo to, bumili ka ng bagong bahay sa Ontario, tapos biglang wala kang babayarang buong 13% HST. Yan ang pangakong inilabas ng Ontario at federal government nitong March 2026 para sa eligible new homes. Sinasabi ng dalawang gobyerno na pwedeng umabot sa 130,000 ang matitipid ng buyer. Sa unang tingin, malaking ginhawa ito sa mga hirap ng makahabol sa housing market. Pero gaya ng maraming housing announcements sa Canada, ang tunay na tanong ay hindi lang kung magkano ang bawas sa tax. Ang tanong ay kung sino talaga ang makikinabang at kung sapat ba ito para sa abot kayang mga bagong bahay sa isang probinsyang sobrang taas pa rin ng presyo. Ayon sa Ontario at Prime Minister's Office, aalisin ang buong 13% HST para sa mga eligible new homes sa Ontario na may halagang hanggang 1 million. Mananatili ang maximum rebate na 130,000 para sa homes na hanggang 1.5 million. Tapos, unti-unting bababa para sa mas mahal na bahay. Ang provincial share ay 8% at ang federal share ay 5%. Pero may mahalagang detalye, temporary measures lang to. Sa mga public summaries na lumabas, target nitong saklawin ang 1-year window mula April 1, 2026 hanggang March 31, 2027. At habang malinaw ang provincial commitment, ang federal side ay nakadepende pa rin sa federal legislation. Ibig sabihin, may bahagi itong policy at may bahagi rin ito na political promise na kailangan pang tuluyang maisabatas. Maganda sa headline ang Buy to the HST, pero hindi ito simpleng tax cut para sa lahat ng bibili ng bahay. May eligibility rules pa rin. Ayon sa CRA Guidance of Ontario Materials, ang rebate systems na ito ay karaniwang para sa new homes na gagawin bilang primary residence o long-term rental property, hindi automatic para sa lahat ng uri ng real estate purchase. At kahit matanggal ang tax, hindi ibig sabihin mawawala na ang mas malaking problema. Sinasabi mismo ng home builders na matagal nang outdated ang old housing tax threshold at kailangan pa mas malawak na affordability reforms. Sa madaling sabi, pwedeng makatulong ang rebate sa ilang buyers at sa ilang stalled projects. Pero hindi ito automatic ibababa ang presyo ng lupa, mortgage rates, development cost, at iba pang nagpapamahal sa housing sa unang lugar. May logic naman ang move na ito. Gusto ng probinsya at Ottawa na pasiglahin ang construction at itulak ang demand para sa mga bagong housing supply. Kapag nabawasan ang tax burden, mas madaling i-market ang new builds. At baka may mga projects na muling gumalaw. Yan ang economic argument ng gobyerno. Pero bilang ordinaryong tao, gets ko rin kung bakit may mga nag-aalangan. Dahil sa Toronto at GTA, kahit walang HST, ang ilang mga bagong bahay, marami pa rin ang hindi aabot sa presyo. At kung ang pinakamalaking ginhawa ay mapupunta sa mga buyers na kaya pa rin bumili ng bagong unit o bahay na lampas sa 1 milyon, natural lang na itanong ng publiko kung ito ba talaga ang pinaka-epektibong paraan para tulungan ang mga naiipit. At ngayong may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya.
Removing sales tax from new homes can improve affordability at the margin and help unlock construction. But tax relief alone does not solve a housing crisis driven by land cost, financing, and limited supply. At yan ang pinakasentro ng issue, affordability. Bilang Filipino immigrant, familiar sa atin ang ganitong pangarap. Bahay ang isa sa pinakamalaking simbolo na okay na tayo dito sa siyang investment, asset. Bahay ang sukatan ng stability, ng seguridad ng pamilya, ng pakiramdam na may naabot ka sa bansang pinili mong tirahan. Kaya sa huli, tungkol ito sa mas malaking tanong ng Canada ngayon. Paano magiging tunay na abot kaya ang bahay sa panahon na kahit ang tax cut parang kailangan pang habulin para lang makahinga ang middle class? Kung seryoso ang gobyerno sa housing, magandang simula ang bawas buwis. Pero hindi pwedeng doon na matapos ang usapan.